Pupunta lang yung isa doon. Wala akong marunong. Silipin mo rin yung likod niya. Doon, alam niyo po ba ang sangkap ng buhay? What is the formula of life? Share ko po ito sa inyo ha. Madali lang po tandaan. Huwag niyong kakalimutan. Life is 90% happiness and 10% misery. Life is 90% goodness but only 10% evil. Life is 90% blessings and graces but 10% sin and problems. Tandaan niyo po yan. Mas marami ang mabuti kesa sa masama. Mas marami ang biyaya kesa sa problema. Mas marami ang grasya kesa sa kasalanan. Amen? Amen. Pero, alam niyo po kung anong problema natin? Nakafocus tayo palagi doon sa 10%. Kapag merong 10% na nangyayari sa ating buhay, minsan, yun nang ginagawa nating 100%. Minsan, isang maliit lang na masama na nangyari sa iyo. Pero, ito na ang iyong inaalala sa buong araw. Hindi po ba? Parang ganito. Merong 10 tao na pumuri sa iyo. Pero meron lang isang pumuna. Ang tanong ko po, sino yung iniisip mo buong gabi? Aminin, yung pumuna sa iyo, di po ba? Meron kang 10 biyaya na tinanggap sa Diyos. Meron kang isang problema lang. Ano yung iniisip mo? Ano yung palagi mong binabalik-balikan? Yung problema, di po ba? Mga kapatid, pinapalaki natin ang maliit. At nakakalimutan natin yung mas malaki, yung mas marami. 10% lang na pangit sa ating buhay, ginagawa nating 100%. Amen? Pero ang totoo, mas malaki naman talaga ang binibigay na grasya ng Diyos. Kesa sa mga problema, kesa sa ating mga pagsubok, mas maraming pinagkakaloob na biyaya ang Diyos. Kaysa sa mga nangyayaring kasalanan ngayon sa mundo, mas marami ang mga pagpapala kaysa sa ating mga paghihirap. Ito po ang pinapaalala ng unang pagbasa. Napakaraming pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel, I will save you. I will answer your prayers. I will not abandon you. Napakaraming mabubuting salita na sinabi ang ating Panginoon. Pero pagkatapos ng lahat ng pinahayag ng Diyos sa kanyang bayan, ano daw ang sabi ng Israel? God has forsaken us. Pinabayaan tayo ng Diyos. Imagine niyo po yun. Ang daming ginawa ng Diyos para sa kanila. Pero anong nakita nila? Yung problema. Actually, kung iisipin niyo po, wala naman talagang problema eh. Gumagawa lang talaga sila ng problema. Talaga ba? Kinalimutan ba sila ng Diyos? Hindi. Dahil hindi lang nila nakikita ang Diyos. Akala nila, pinabayaan na sila. Mga kapatid, kaya pinapaalala sa atin ng Diyos itong napakagandang linya sa Biblia. God said, can a mother forget her child? Ginawa pa nga nating kanta ito eh. Anong pamagat? Hindi kita malilimutan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi ko kayo malilimutan. Ang Diyos, kamukha ng isang ina, hindi niya hahayaang mawala, masaktan, masawi ang anak niya. At yan din ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Mamatay man ang isang tao, pero pinagkalooban daw siya ng kapangyarihan ng Ama, bubuhayin muli siya. One of the greatest miracle that God can do is to give life to those who have died.
Isipin niyo po, gagawin ang lahat ng Diyos kahit ang imposible para sa atin. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. The proof that God takes care of you is your life itself. Kung pinabayaan ka na ng Diyos, dapat ngayon pa lang wala ka na, hindi ka na humihinga, patay ka na dapat. Pero yung humihinga ka, yung buhay ka, araw-araw nakakakain ka, nakakaraos ka, yan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Kung ang pagmamahal ng mga ina para sa atin, napakalalim, mas higit pa ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang isang ina hindi pabaya sa kanyang anak, lalong-lalo na ang Diyos.